Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-19 sa buwan ng Setyembre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, casual employee ng pamahalaang lungsod na umano'y sangkot sa pagpepeke ng prangkisa ng tricycle. Sinibak na ayon kay City Mayor Leachon. City Government nanawagan para sa kalinisan sa bawat tahanan upang makaiwas sa dengue. At makulay na kapakyanan Festival ng Bayan ng Victoria, matagumpay na idinaos. At sa detalye ng ating mga balita, pinasinayangan ni ika-18 ng Setyembre sa Minskat, Calapan City Campus ang isang bakery sa loob ng nasabing institusyon na dinaluhan ng mga delegado mula sa Korean International Cooperation Agency sa pangunguna ni COICA Administrative Officer Mr. Jai Kwang Kim at ng Minskat President na si Dr. Jesse Zamora, MCC College Administrator Mr. Emilito Matunan, NEDA Region 4B Director Remigio Mercado at iba pa. Kalinsaban na nasabing pasinaya, ipinagkaloob din ng Korean International Cooperation Agency at World Friends Korea ang baking equipments para sa food technology tulad ng commercial and digital oven, bread slicer, cake chiller, pulverizing machine, handy mixer, dough roller at iba pa. Maliban sa food tech, nagbigay rin sa electronics technology ng frequency counter, function generator, triple output power supply at ilang sets ng computer. Gayun din naman sa computer technology na pinagkalooban naman ng computers at LCD projector. Inaasahan naman ng pamunuan ng nasabing paaralan na malaki ang maitutulong nito sa mga estudyante ng nasabing institusyon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Matatandaan na naglabas ng kautusan ng Department of Public Works and Highways hinggil sa paglalagay ng mga signboard sa bawat proyekto ng ahensya kung saan nakalagay ang pangalan ng proyekto, target completion date, contractor at iba pa. At bahagi ng layunin nito na ipaalam sa publiko kung gaano ang halaga na napupunta dito mula sa ibinabayad na buwis ng mamamayan. Hinggil naman sa paglalagay ng signboards ng mga politiko sa mga proyekto nila. Ayon kay DPWH Assistant District Engineer Nestor Del Rosario, ipinagbabawal ang paglalagay ng mga signages na nasa loob ng kanilang road right-of-way at malapit sa mismong project. Samantala, ipinagbabawal rin ng ahensya ang paglalagay ng mga posters o advertisement sa mga puno. At ayon kay Ade Del Rosario, may regular silang schedule ng pagtatanggal ng mga ito upang hindi maging maruming tingnan ang kalsada. Sa ibang balita, kaugnay ng mataas na bilang ng kaso ng mga suspected dengue cases sa lungsod ng Calapan, kung saan nauna nang sinabi ni City Health Officer Dr. Liza Lianto na nito lamang nakaraang buwan ay nasa 90 na ang kanilang naitalang suspected dengue cases mula sa mga ospital. At bilang aksyon, sinabi naman ni City Mayor Doy Leachon na inatasan na niya ang mga korsanadong tanggapan ng city government upang kumilos hinggil dito, gaya ng CHSD, City Enro at CIO upang ipalaganap ang mga impormasyon hinggil sa pag-iingat
ng mga mamamayan laban sa dengue. Ngunit binigyang diin ng punong lungsod na mahalaga pa rin ang paglilinis sa bawat tahanan at kapaligiran upang makaiwas sa nasabing sakit. Pinamobilize ko na si Dr. Rianto kasama ang HW para mamonitor lahat. Pangalawa ay yung city environment natin. Pangatlo, si Marvy para sa information drive. Pero ang gusto ko lang sabihin, isa lang ang problema natin. Habang tayo maglinis. Pag walang paglulunggaan ng tubig at nililinis nyo, usually I can assure you sa gitnang sa communal property, yung mga sa kalsada, malinis yan. Ang problema sa loob ng bahay, baka may mga pinag-aanuhan yung mga puti-puti na may mga tubig, baka yun ang hindi nililinis ko. Kaya yung iyong aming responsibilidad ay for information drive. Pag malinis ang kapaligiran, dengue may iwasan. Sa kasalukuyan, isa sa mga binabalak ng pamahalaang lungsod ayon na rin kay Dr. Lianto bilang solusyon sa problema sa dengue ay ang pakikipag-ugnayan sa DOST upang makapaglagay naman ng mga OL trap sa ilang barangay kung saan may mga hinihinalang kaso ng dengue. Iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Sa magpapatuloy ng ating mga balita, kasabay ng pag-unlad ng lungsod ng Calapan ang paglobo ng bilang ng mga tricycle, kung saan bilang mga lehitimong namamasada, kinakailangang kumuha ng prangkisa ang mga may-ari nito sa pamahalaang lungsod sa pangasiwa ng licensing office ng city government. Kaugnay nito, isang reklamo ang natanggap ng Calapan City PNP hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng isang casual employee sa pamamameke ng prangkisa ng tricycle na kinumpirma naman ni City PNP Chief Police Superintendent William Destura. Last week nga, meron na pumunta rito sa amin yung originally yung may hawak ng franchise ay nagko-complain regarding dun sa parang duplication ng kanyang franchise number. At yun nga, nagpangita yung dalawa at nakuha namin yung alleged sa parang na-falsify na franchise. At based dun naman sa aming ginawang parang pag-iimbestiga, turn na talagang galing sa isang empleyado ng City Hall. But unfortunately, yung ating complainant naman ay hesitant to file directly ng formal complaint. So, gumawa rin naman kami ng report at pinaward namin sa ating Chief Executive. At ang instruction naman niya ay identified naman yung employee, which is turn out na casual employee. At meron na siyang instruction na pag atulayan na talagang sila yung may gawa ay tatanggalin sa trabaho. Sa isinagawang press conference ng mga opisyales ng syudad sa Sangguniang Panlungsod hapon ng ika-18 ng Setyembre, kahasang sinagot ni City Mayor Doy Leacho na hindi niya ito pinapayagan, kung saan matapos na idulog ito at mapag-usapan sa ginanap na department heads meeting. Agad anyang ipinag-utos na tanggalin ang tinutukoy na empleyado at magsagawa ng investigasyon sa insidente. I discussed this with the departments. We have, every Monday, we conduct our department heads meeting. At right there, I instructed our personnel office to issue the notice of termination to the involved person.
Dito kasi casual hindi natin hinahayaan yung gano'n. If we have some employees na more or less ay gumawa ng kabalbalan, hindi natin tinatawagin. Bunsod nito, bagamat aminadong may mga ganitong pangyayari, asahan umano ang patas, sistematiko at tuwid na paglilingkod sa mga Kalapenyo. Sa kaugnay na balita, inihayag ni City Vice Mayor Jojo Perez na wala nang lalabas na bagong prangkisa ng tricycle sa lungsod. Taliwas sa mga napapabalitang di umano'y magkakaroon ng mga bagong prangkisa sa syudad ng Calapan. Ayon sa Vice Alcalde, nasa sangguniang panlungsod ang tungkulin ng paglalabas ng bagong prangkisa. At sa kasalukuyan anya ay wala na silang planong dagdagan pa ang kasalukuyang bilang nito na 3,500. Napapabalita tayo na maglalabas na tayo ng prangkisa. Yung pong mga prangkisa ng tricycle, sa sanggunian po ng Bulayon, nakapaglabas na tayo ng 800 at meron na po tayong moratorium. Yung pong mga prangkisa na inaabangan, yun po yung mga hindi na nagre-renew. Hindi na nagre-renew o ayaw na yung pinabalik na sa city. Yun po ang mga magiging available na prangkisa. Pero sa part po na sanggunian panlungsod, wala na pong lalabas na prangkisa ng tricycle. Kaya po sana dun sa mga nagbabalak magpagawa ng mga tricycle pa, yung mga tawag sidecar, wala na pong lalabas na prangkisa. Dagdag pa ni Vice Mayor Perez, maaaring magkaroon ng prangkisa ang mga wala pa nito kung mayroong mga hindi na magre-renew. Tampok kayo pang mga balita sa pagbalik po lamang ng TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Idinao si ika-18 ng buwang kasalukuyan ng Bayan ng Victoria ang kanilang ika-59 na taong anibersaryo ng pagkakatatag, kung saan ilang mga aktibidades ang inihanda para sa masaya at makulay na Kapakyanan Festival na dinaluhan ng iba't ibang opisyales ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Alfredo Ortega Jr., Vice Mayor Luis Castillat Sr., Municipal Assessor Chairman Float Competition Mrs. Marilyn Sales, kasama pa ang local PNP units, LGUs at DepEd officers ng Victoria. Pinatingkad naman ng selebrasyon ng ginanap na street dancing na ginanapan ng mga estudyante at lokal na opisyales ng 32 barangay na hinati sa 8 cluster at naglaban-laban sa mga kompetisyon gaya ng float parade, tampok ang kani-kanilang mutya ng kapakyanan. Gayon din ang paligsahan sa patikiman ng lechon na kung saan nakuha ng Cluster 7 ang overall winner sa naturang kompetisyon. Samantala, hindi rin nagpahuli ang mga katutubong mangyan na nagpamalas ng kanilang galing sa pagsayaw at pagkapakita ng kanilang pamamaraan ng pagtatanim na ikinasaya ng mga manonood. Samantala, belated happy 27th birthday to PO2 Artemio Borja Jr. of Baco Municipal Police Station. At yan po ang kabuuan mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated.
Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Irish Revilla Valiada na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.